Naihiwalay ko na nga pala yung makina dito sa batalyan, itong binubuo kong project bike. Dito na magsisimula yung mga gagawin ko para mapabalik uli yung alindog nitong nabili natin na napabayaan na Honda Wave Dash. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung magiging proseso para mapapogi ulit to. Bali, ito na nga pala yung pangatlong araw ng pagbabaklas natin ng pyesang nakakabit dito sa motor na to. Grabe na nga rin pala yung tirik ng araw kanina, halos talagang nakakasunog na ng balat. Kaya medyo naglilimita na rin tayo ng oras ng paggagawa, mahirap na kasi. Bali, yung plano ko nga palang matapos ngayong araw, mapaghiwalay ko na rin yung makina dito sa batalya, tapos matanggal natin lahat ng pyesang nakakabit. Dahil plano ko kasing ipapowder coat lahat ng metal parts na pwede pang magamit para hindi na rin tayo magahol sa oras. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung clamp ng brake master, sinunod ko na nga rin palang tanggalin yung mga cable tie na nakabit dito sa brake hose. Natanggal ko na nga rin pala tong dalawang bolt dito sa caliper pero ayaw pa rin mahugot kahit na pinupokpok ko na ng malit. Nag-stack up na nga pala yung dalawang brake pad dito sa disc kaya pala ayaw matanggal kaya ginamitan ko na nga pala ng maso para may konting puwersa. Stack up na nga rin pala yung loob ng karburador nito dahil nga matagal na tambak, hindi na gumagalaw pero tingin ko makukuha pa naman sa linis. Direkta ko na nga pala tanggalin yung dalawang tornilyo dito sa manifold para isang hugutan na lang kasama yung karburador. Doon nga pala sa mga nakapanood ng video natin kahapon, nagtatanong nga pala ako sa ibang followers natin kung anong magandang concept gawin dito kay Project Dashi. Mukhang karamihan tayo concept yung gusto nilang gawin natin dito kay Project Dashi dahil nakikinig tayo sa inyo, yun yung gagawin natin sa kanya. At para mahugot nga pala natin yung manubela, tinanggal ko na nga pala yung lock niyan dito sa may bandang baba. Medyo minalas lang ng bahagya dahil nalobat pa nga pala yung gamit natin na impact kaya mano-mano muna tayo. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung mahabang tornilyo nitong manubela, bahagya ko nga pala tong kinakalog-kalog. Mukhang kinalawang na to sa loob kaya ayaw basta-basta mahugot. At totoo nga yung sabi sa hula, napakaganda ng sunog, kulay kalawang. Dahil madalas na rin tinatanong sa akin ng ibang followers kung ano yung dapat unahin kapag magbubuo ng project bike, eto na yung sagot sa tanong nyo. Kung medyo may edad na yung motor, pinakamagandang gawin dyan, i-repaint muna yung buong batalya at isama na yung ibang metal parts. Makikita nyo naman kasi yung condition ng batalya, lalo kapag natanggal nyo na yung mga kahang nakakabit. Kung medyo mahilig din kasi kayo magkakalikot, mas maganda talaga na mabaklas lahat para mapinturahan na maayos. Medyo masakit lang talaga sa bulsa bumuo ng project bike, lalo na kung change all yung gagawin mo. Kaya para hindi ganun kasakit sa bulsa, mas maganda muna na unti-untiin mo, lalo kung hindi pa talaga kaya ng budget. Tapos kapag nakompleto mo na nga pala lahat ng pyesa, saka mo ngayon isalpak. Medyo marami na rin kasi tayo nai-inspire na magbuo ng project bike, lalo na yung mga kapanahunan pa ng mga lolo nila. Iba kasi kapag may sentimental value yung motor, talagang kahit bulok, gagawa mo ng paraan para mapapogi ulit. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, balik muna tayo dito sa mga binabaklas natin na pyesa. Bali natanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyo nitong engine sprocket. Medyo marami na nga rin palang lupain na naipon to si Project Dashi pero dito sa makina napunta. Hindi ko pa man nababaklas lahat ng pyesang nakakabit dito pero parang gusto ko na simulan linisin. Kaya nagpatuloy nga pala ako sa pagbabaklas. Bali itong rear shock naman yung tinanggalan ko ng tornilyo dito sa may bandang taas. Nasa loob kasi itong kadena, hindi natin matatanggal kung nakakabit tong shock kaya ito muna yung tinanggal ko. Sa sobrang kapal ng putik na nakabalot dito sa kadena, mukhang malaki-laki kikitain nito sa junk shop. Hindi na rin kasi tayo nagamit ng mga ganitong pyesa lalo na kung ganito na yung klase ng condition. Kaya after ko nga pala matanggal yung rear shock dun sa may bandang kaliwa, ito naman bandang kanan yung sinunod ko. Wala namang kakaiba dito sa pagbabaklas natin ng pyesa pero para makita nyo rin yung condition nito ni Project Dashi bago natin papugiin, ipapakita ko sa inyo. Satisfying kasi panoorin kung makikita nyo muna na madungis bago natin mapapapogi. Dahil yun din kasi yung inaabangan ng dating may-ari nito, at least kahit papano kahit hindi na siya yung may-ari, makikita niya kung paano popogi. Natanggal ko na nga pala yung ehe ng gulong kaya nahugot na rin natin to, tapos tinanggal ko na rin to mga spring. Grabe na rin sa higpit yung mga tornilyong nakakabit dito, yung tipong mapipilipit muna yung kamay mo bago mo matanggal. Kapag medyo minalas-malas ka pa, kapag naputulan sa loob, dagdag trabaho pa. Siguradong kaliwat kanan yung kamot mo sa ulo kahit wala ka ng buhok. Natanggal ko na nga pala yung bracket na nakonekta dito sa swing arm kaya pinukpok ko na nga pala palabas yung ehe niyan. Buti na lang nakisama to dahil kahit na puro kalawang sa loob, madali ko lang din nahugot. Hindi na nga rin pala natin isasalpak tong lumang swing arm dahil halos kalawang na rin yung kalahati nito. Buti na lang nagkarga na nga pala yung battery nitong impact natin dahil itong tornilyo na ng makina yung babaklasin natin ngayon. Isa kasi talaga tong tornilyo na to sa napakakunat tanggalin lalo na kung hindi pa nabababa tong makina. Pero buti na lang nakisama tong tatlong nut na tanggal natin ng maayos kaya naglagay na nga pala ako ng gulong dito sa ilalim. Ganyan nga pala yung ginagawa ko madalas para in case na mahulog yung makina, hindi sa bato tatama, iwas basag na rin. Bale inuna ko nga palang itulak yung tornilyo dito sa pinakataas tapos sa may gitna, iuhuli natin yung sa may baba. Yan na lang yung nakasuporta dito sa makina kaya bahagya ko munang itinataas uli para mahulog
mahugot natin yung tornilyo. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung 3 tornilyo, pumesto na nga pala ako dito sa pinakalikod para mabuhat natin yung batalya at mahiwalay na yung makina. Paniguradong mamimiss nila yung isa't isa pero panandalian lang naman yan. Ibabalik uli natin yan kapag okay na sila parehas. Tinanggal ko na nga rin pala yung gulong sa harapan para matanggal na rin natin yung front shock. Nakayayamanin cover nga pala tong tornilyoan nitong front shock kaya tinanggal ko muna tong dalawa. Kahit natanggal ko na nga pala yung 4 na tornilyo niyan, medyo mahirap pa rin hugutin tong inner tube. Medyo pumakat na kasi dito sa tipos. Kaya kumuha muna ako ng flat screw tapos pinasok ko nga pala dito sa pinakakanal niya para lumuwag ng bahagya yung tipos at mahugot tong shock. Halos nakakadalawang pokpok pa lang tayo sa taas, kusa na rin yan natanggal. Puro kalawang na nga rin pala yung tornilyoan nitong susian, buti na lang hindi bumilog nung tinanggal natin tong dalawa. Bale hiniga ko nga muna pala yan dahil yung center stand naman yung plano kong tanggalin. May clip nga pala na nakapasok dito sa butas, yan yung pumipigil sa ehe para hindi matanggal. Sa dami kasi ng decambium binuo ko, parang bilang pa lang sa kamay yung natanggal ko yung pinaka-ehe niyan, madalas kasi stock up. Pero hindi naman natin malalaman na matatanggal kung hindi natin susubukan, kaya inisprayan ko na nga ng lubricant. Tapos bagya ako lang ginalaw-galaw para pumasok sa loob yung inispray natin. Medyo alanganin baklasin na may nakabit na spring, baka kasi pumalo sa atin, kaya tinanggal ko muna to. Tapos tinuloy ko lang yung paglalagay ng lubricant dito naman sa may bandang kaliwa, baka sakaling humiwalay. Kaya makalipas nga pala yung 5 minuto na pagbababad natin dito, bahagya ako lang inuga-ugay sa may ehe, tapos sinabay ko yung center stand. Pero hindi talaga gumalaw, kaya kumuha na nga pala ako ng maso, tapos bahagya ako lang pinukpok ni hindi talaga natinag. Kaysa magpakahirap tayo dito, ipapaputol ko na lang sa loob dahil magpapalit din naman tayo ng center stand. So ayun, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 3 nito ni Project Dashi. So kagaya ng nakita nyo, ayun sa wakas na paghiwalay na nga pala natin yung makina at saka tong batalya. May mga ilang metal parts lang tayo dito na hindi natanggal. Kagaya nitong center stand dahil usually kasi sa mga ganitong decambio ng Honda, laging nai-stack up yung pinaka-ehe niya dun sa loob ng salpakan ng center stand. So kumakapit na yan, kaya kahit paanong pokpok gawin natin, ayaw na talagang matanggal. Pero since magpapalit din naman tayo ng bagong center stand, yung plano ko rito ay ipapaputol na lang natin sa ilalim yan. Naubusan na kasi ako ng cutting disc kaya hindi ko na natanggal. Pero dahil ipapagawa rin kasi natin itong pinakagitna nitong batalya dito sa may pinakabulok, so isasama na lang natin ipatanggal yan. So abangan nyo kung saan ako nagpapapowder coat. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura nito once na madala na natin doon. Tapos yung makina sigurado bukas or sa mga susunod na araw, isusunod na natin itong i-refresh, tapos lilinisin na rin natin. Pati itong dalawang magkabilang crankcase cover, ayan, ipapapowder coat ko rin to. Hindi ko lang alam kung anong kulay yung ipapagawa natin dito, pero sure ipapapowder coat natin yan. Pati siguro tong head cover. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos tong video na to, pero bago natin to tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo si Project Bitoy. Sa mga nagtatanong kung paano, basic lang, check mo lang dito sa baba, right? So ito nga pala yung PHL Ruby, ayan, kung naghahanap kayo ng legit na paglilibangan, napaka-basic lang. Kung bago lang kayo dito, syempre gagawa ka ng account, pindutin mo lang tong register, lagay mo lang dito yung gusto mong username, password, tapos retype mo lang yung password mo. Pag okay na, pindutin mo tong register. Ito na yung makikita yung homepage nitong PHL Ruby. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan, ito yung mga pwede nyong laruin dito. Meron sila ritong Super Ace, Fortune Gem 2, Piñata Win, Sweet Bonanza at napakarami pang iba. May mines din, no? So susubok tayo ngayon dito sa Super Ace. Check natin kung bebenasin tayo. So ito, napakadali lang laruin nito. Pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyong ilaro. Pwede rito pabarya-barya lang. Kung meron kayo pa piso-piso, 2, 3, 5, 10, 9 hanggang 1K. Ayan, pwede nyong ilaro. So disclaimer, bago kayo pakita to sa inyo, bawal na bawal sa minor to at libangan lang. Yung kaipon-ipunan nyo, wag nyo nang ilalaro, okay? So sa ngayon nga pala, nasa 50K na tong inabot ng pondo natin. Kaya bebet tayo ng kahit 500, tapos mag-auto spin na lang tayo para mabilisan na. So ayan, wala na kayo ibang gagawin kundi mag-aantay na lang kayong kumubra. Ayan nga, unang panalo natin 100. Tapos pangalawa, ayun, scatter na agad boy. May nakuha agad tayong 10 spin. Check natin kung magkano aabutin yan. Ayun, 2-4. Grabe naman yan. May pang Jollibee agad tayo, followed by 100 cow. Tapos ayun, 400. So ayun, ilang segundo lang tayo naglaro. Eto na agad yung kinita natin. Umabot agad ng halos nasa 3,000 agad. So ganun lang ka-basic, tumaya at manalo dito sa PHL Ruby. Doon nga pala sa mga magre-register, lalong-lalo na doon sa mga
magre-recharge, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo dahil kayo yung magkakaroon ng tsansa na mapamanahan natin itong Honda Beat this coming April 20, kaya lapag nyo na sa baba yung SS nyo. Right?